Janu, kailan mas tayar karwa? Kay Josh, where are you going? Puja. So look guys, so ang ganda ng design ng pagkakaano ni Janu. Oh. May medi na siya. And napakabagay niya dito sa kulay red na damit niya. Chalo ja, het ko marmalwa ja. Bye-bye. Bye-bye. So, ayan, hahatid na Milan si Jano dun sa bahay ni Nahet Kumar kasi meron nga gaganapin na puja. And magsa-start siya ng alas 6 while kami dito is nagpe-prepare. So, ayan si mommy dito and si papa right over here. Guys, pupunta kami ngayon dun sa bahay ni Nahet Kumar. And nandun na si Jano for the puja. So, kasama natin ngayon si Mommy. Kemcho. So, ayan, medyo nalilate na kami. Kasi kanina pa nandoon si Jano and marami ng tao. So, papakita ko sa inyo yung gaano karami tao. And papanoorin natin si Jano na magpuja. So, kita-kita tayo doon. Sobrang lapit lang talaga ng bahay ni Nahet Kumar guys dito sa bahay namin. Kung tutuusin guys, pwede mo nga siyang lakarin. Dito sa center of the village, nasa katapatan lang din namin siya. And kung mapapansin nyo, napakarami ng design kasi ito na yung first day of Navratri. Guys, ngayon, yung rebulto or yung statue na ito is ilalagay na siya sa center of the village. And yung family ni Nahet Kumar, yung nag-host nito, kaya naman ay ililipat na natin ito. And nasa bahay kami ngayon ni Nahet Kumar. So mula nga sa bahay nila, ilalakad namin itong rebulto or ipaparada hanggang sa center of the village. Pagkatapos, dun tayo magpupuja or magpe-prayer. Oh, brag namasi. Yan siya. Yamcha. Yamcha. Jai Swaminaran. Jai Swaminaran. Yamcha. Magdimasi. Nakarating na nga kami dito sa center of the village, guys. And kung nakikita nyo yung stage niya yan, dyan nila ilalagay yung goddess nila. So, ngayon kasi guys, nagse-celebrate tayo ng tinatawag nilang Navratri. So, para sa mga Hindu, yung Navratri is one of the most important festival sa Hindu calendar. So, nakikita nyo yung statue na yan, siya si Goddess Durga. Ang Navratri nga ay sinaselebrate nila all around the world and it usually falls around September to October. And yung Navratri, ang ibig sabihin niya ay Nav, which means 9, and Ratri means night. So yung goddess na ito guys, na sineselebrate nila ngayon, kilala siya bilang evil demon killer. Ayun nga sa kanila, kinalaban niya nga daw yung demon na yon sa loob ng 9 days and 9 nights. Kaya naman sineselebrate din nila yung festival na ito sa loob ng 9 days din. So sa loob nga ng 9 days, nagsusot yung mga tao ng iba't ibang mga kulay which symbolizes yung iba't ibang mga characteristics and traits
ni Goddess Durga. Kaya naman napaka-colorful talaga ng tradisyon nilang ito. So, during Navratri guys, yung mga tao, nagtitipon-tipon sila sa center of the village para sumayaw ng tinatawag nilang garba. So, ngayong araw nga daw is magsisimula na yung pagsasayaw ng garba ng mga tao. And usually, nagsistart siya ng alas 11 ng gabi hanggang alas 3 or alas 4 ng madaling araw. Pero syempre depende yon kung nasa city ka or nasa village ka. Kapag sa city kasi guys, meron silang fina-follow na curfew. So minsan nag-uumpisa silang maggarba ng alas 8. Pagkatapos around 11-12 o'clock, papatayin na nga nila yung music kasi maraming madidistorbong mga tao. Kung mapapansin nyo nga, nasa stage ngayon sina Het Kumar tsaka si Janu. Kasama nga yung mga pinsan ni Het Kumar kasi magpupuja sila guys. Lalagyan na natin yung luggage ni Janu and bibigyan na natin siya ng laman sa loob. Mami, susuna ko ano under? Kapra baruana. So we'll be putting Janu's clothes. Panso ano mo ko ano? Kam mako ano? Sukan no. Barabar. So ayan, maglalagay tayo ng 501 rupees dito sa luggage. Pause. Ayan guys. Ay, Jojo, sorry. Panin na ni? Napanin. So, ayun guys, inampake na nga natin yung mga damit ni Janu. And ang sabi sa akin ni Mommy, merong mga specific days daw na kailangan mong sundin tuwing merong magandang okasyon kasi merong mga days na bad luck daw. Pero ngayon, which is first day of Navratri, it's considered good luck kasi it's the day of Goddess Durga. So, ngayon namin inimpake nga yung ipapadala naming mga damit kay Janu, mga mga gowns niya, mga suklay-suklay. Kasi last time napansin nyo, diba, parang nagpe-prepare na kami ng mga ipapadala sa kanya, inipapabaon na dadalhin sa bahay ni na Het Kumar. Kagaya na lamang ng suklay, towel, mga damit,
Ganon. So, ganon dito guys. Ngayon ko lang din nalaman kasi nung kinasal ako, hindi naman talaga siya traditional na kasal talaga na lahat ng mga traditions and culture sinunod. Pero dito, ang napansin ko dito guys, kapag pala aalis yung anak nila sa bahay nila, minimake sure ng family na ipapadala lahat ng mga kakailanganin ng anak, kagaya na lamang ng dish, yung tari. Binakita ko sa inyo na Gujarati tali na may bowl, may baso, may plato. Pagkatapos, meron din silang pinabaon sa kanya na luggage, suklay, mga tuwalya, damit na susuotin dun sa bahay. Pagkatapos bumili kami ng mga napakaraming gold, parang investment or parang papabaon sa kanya pag emergency fund ba kung sakaling may mangyari and para alagaan siya ng maayos. So, ganun pala dito sa India, guys. Meron silang specific tradition and culture na actually it makes sense kasi para sa kanila, ang mga babae dito, parang own opinion ko lang to ha. I don't know if you will agree with me. Yung mga tao dito, ayaw nila sa mga anak na babae halos kasi para sa kanila, lalo na nung mga unang panahon, para sa kanila it's considered as burden kasi parang ikaw nga yung gagastos sa kasal, ikaw yung magpa-provide sa lahat ng gastos ng bata, pagkatapos ipapamigay mo lang sa ibang pamilya. Tapos kapag ibibigay mo sa ibang pamilya, pinag-aral mo, yung pamilya na yun yung makikinabang. So, tapos kapag kinasal pa, ikaw pa yung gagastos sa kasal nila, papabaunan mo pa siya ng napakaraming goals kasi iiwanan niya nga yung mga properties dito. So, para sa kanila, mas gusto nila yung lalaki kasi kapag pinag-aral nila yung lalaki, sa kanila may iwan yung lalaki, di ba? Kasi sila yung nagpa-aral, sila yung makikinabang sa sweldo. Tapos, sila pa yung mag-aalaga kapag tumanda sila. So, dito talaga sa India, mas prefer nila yung mga lalaki. Up until now, ganun pa rin yung nangyayari, guys. So, pinagbabawal dito yung pagtingin sa gender ng mga bata. Kasi, mas karamihan talaga sa kanila, mas gusto yung anak na lalaki. So, I hope meron kayong natutunan sa video na ito. Start na nga ng Navratri, guys. And I'm very excited na ipakita sa inyo yung mga ganap dito. Maraming ganap tuwing merong festivals dito sa India. And i-share ko yung lahat sa inyo. And i-educate ko kayo kung ano ba yung bibig sabihin ng mga ito. Ano ba yung culture behind dito. Ano ba yung explanation. So, ayun. Thank you for watching. See you tomorrow.